Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kanina ay naganap ang malaking trade sa pagitan ni Desmond Bane, KCP, Cole Anthony at 5 first round draft pick. Ngayon ang tanong ay ano na ba ang next step para sa Memphis Grizzlies? Susunod na ba si Ja Morant? Ito na ba ang simula ng kanilang rebuild? O nasa win now mode situation pa din sila dahil si Ja Morant nga ay hindi pa din nagbabago mga kaibigan. Madalas pa din siyang injured at ang kanyang style of play ay lapitin talaga ng mga injury. Nakita din natin ang malaking decline sa kanyang stats the last 4 years. Kung pagbabasehan natin ito at ang mga issue niya sa labas ng court ay magiging tradable asset talaga siya. Subalit posible din nga na nasa win now mode ba din sila at malaki lang ang tiwala nila sa incoming second year player Jalen Wells at ipapabelo na nila ito sa shooting guard position at magagabayan pa ito ng veteran KCP. At nakakuha din nga sila ng solid backup point guard kay Cole Anthony. Dahil sa buong career nga ni Ja Morant ay hindi pa ito nakakapaglaro ng higit sa 67 games sa isang season. So importante nga sa Grizzlies ang isang reliable backup point guard dahil sa mga injuries ni Ja Morant. Ngayon ay pag-usapan pa natin ang isang malaking question mark sa team na ito ng Memphis. At yan nga ay si Jaren Jackson Jr., ang kanilang all-star ngayong season. From last year to this year ay wala siyang improvement kung stats ang pagbabasehan. 7-footer nga siya na hirap makakuha ng 6 rebounds sa isang game. Si Jackson Jr. ay up na for contract extension ngayong off-season. Kung ikaw ay Grizzlies ay handa ka bang bayaran si Jaren Jackson Jr. ng 4 years $147 million contract? Kung ang sagot ay hindi, ay malamang gagawa pa sila ng trade bago mag-expire ang kanyang kontrata at pumasok ito sa free agency para naman may makuha silang kapalit dito at hindi lang ito aalis ng ganun na lamang sa kanilang team. So kung ititrade nga nila si Jaren Jackson Jr., malamang ay isusunod nila si Ja Morant dahil malabo nga na maiwan si Ja Morant kasamang isang rebuilding team. Bukod na lang nga kung may makuha silang ka-trade kung saan pang win now mode na din ang player na kapalit nito ala Karl Anthony Towns, Julius Randle trade na hindi madalas mangyari sa NBA. Madalas nga ng isang all-star player ay sandamakmak na draft picks ang kapalit dahil tinitrade nila usually ang mga player na ganito para makaluwag sa salary cap kaya naman draft picks ang kinukuha nila na kapalit nito. Ang Desmond Bane trade mga kaibigan ay posibleng ang unang domino sa mga galaw na gagawin ng Grizzlies ngayong off-season kapag nasundan pa ito ng balita na hindi gusto ng Grizzlies na extend si Jackson Jr., malamang ay rebuild na nga ang kasunod nito including a Ja Morant trade. Habang kapag ginusto naman nila na i-extend si Jackson Jr. ay malamang ang ibig sabihin ng Desmond Bane trade ay gusto lamang nila na mas mabigyan ng madaming playing time si Jalen Wells to the point na willing silang tanggapin ang bad and expiring contract ni KCP. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay dapat nang simulan ng Memphis Grizzlies ang kanilang pag-rebuild?